nagkakaproblema tayo sa flood control project, nagkakaproblema tayo dito sa mga hearing because dahil dito kay Tambaluslos na hindi kayang manalo sa eleksyon. Diretsahan na po. Ngayon, pina-impeach nila si BP Sara dahil ayaw nila, hindi nila kayang kalaban si Sara. Duwag sa babae ito si Tamba. Hindi niya, sinabi na ni Sara, ayaw nito ng kalaban. It's either babayaran yung kalaban, pag hindi niya kayang bayaran, tatakutin. Kung hindi niya kayang takutin, ganyan, kakasuhan ng kung ano-ano. Kita nyo? Tamba, tanungin kita, may kalaban ka ba dyan sa distrito nyo ngayon? Na-disqualify. Yung kalaban nito, si Tamba sa kanilang distrito. Walang kalaban nito. Ganyan po, totoo sinasabi ni BP Sara. Oh. Ngayon, hindi nila kaya. Kaya pina-impeach si BP Sara. Nakakaasar din eh. Okay? Bagamat ako'y natutuwa sa isang banda, pero nakakaasar dahil nagkakaroon na malawakang problema, nagugutom ang mga Pilipino dahil dito kay Martin. Nagkakagulo tayo dahil dito. Dahil sa ambisyon niya na hindi niya kayang kunin. Hindi niya kayang kunin ng patas dahil ayaw sa kanya ng mga Pilipino, dinadaan sa pera-pera, dinadaan sa politika, dinadaan sa kung ano-ano. Simulan po natin dito sa mag-amang duwag. Hinihintay ni Vice President Sara Duterte ang official statement ng Kamara kaugnay ng impeachment bago magkomento. Ipinagtanggol din si VP Sara ng kanyang mga kapatid at mga kababayan. Nasa frontline ng balitang yan ang aming Mindanao correspondent na si Bril Montalvo. Sa eksklusibong panayam ng News 5 kay Vice President Sara Duterte, gusto raw muna niyang mabasa ang official statement ng House of Representatives sa pag-impeach sa kanya bago Eto, ako dediretsuhin ko na po, hindi na po tayo magpapatumpik-tumpik, okay? Na-impeach po si BP Sara nitong, yan po ang kanilang term. Kasi nakaabot na po ng 200 plus ang pirma. So, ibig sabihin nun, impeach na po si BP Sara, pero hindi pa po siya convicted. So, nakakuha ng 200 plus na pirma, itong Kongreso, ipapadala na po ito sa Senate. Kasi kailangan po sa Kongreso, 1/3 votes lang. So, 103 plus lang na boto, pwede na. Pero pagdating sa Senate, kailangan 2/3 or 16 pataas ang boto. Nakukuha po natin, mas mahirap po doon. Isa yan sa pag-uusapan natin. Pero, dito po natin diinan. Ako hindi na po magpapatumpik-tumpik. Dediretsuhin na po natin. Kung tayo po ay dadamputin sa kulungan, sama-sama na po tayo. Dahil bad trip na po ako dito sa grupo ni Tambaluslos. Mga balat sibuyas, isipin ninyo. Ito po ay hindi na po laban ng mga Duterte o Marcos. Let's go beyond that. Ito po ay laban ng mga abusadong politiko katulad nito si Tambaluslos at ng mga duwag na politiko na katulad ni Marcos. Mga bangag na katulad ni Marcos. Diretsuhan na po. Kasi dati, tinutumpik pa natin tong mga ito eh. Pero ngayong inimpeach na nila si BP Sara, bagamat ako'y natutuwa dahil magigising na ang ating mga kababayan. Marami po kasi tayong kababayan at marami tayong influencers na kilala o mga politiko na nasa gitna. Sumasayaw. Sumasayaw sa magkabilang kampo. Ito po ay hindi na laban ng Duterte at Marcos. Ito, alam na ng taong bayan kung gaano kaswapang, kagreedy itong si Tambaluslos sa kapangyarihan. Isipin ninyo, nagkakaproblema tayo sa pera, nagkakaproblema tayo sa budget, nagkakaproblema tayo sa flood control project, nagkakaproblema tayo dito sa mga hearing because dahil dito kay Tambaluslos na hindi kayang manalo sa eleksyon. Diretsahan na po. Ngayon, pina-impeach nila si BP Sara dahil ayaw nila, hindi nila kayang kalaban si Sara. Duwag sa babae ito si Tamba.
Hindi niya. Sinabi na ni Sara, ayaw nito ng kalaban. It's either babayaran yung kalaban, pag hindi niya kayang bayaran, tatakutin. Kung hindi niya kayang takutin, ganyan, kakasuhan ng kung ano-ano. Kita nyo? Tamba, tanungin kita, may kalaban ka ba dyan sa distrito nyo ngayon? Na-disqualify. Yung kalaban nito, si Tamba sa kanilang distrito. Walang kalaban nito. Ganyan po, totoo sinasabi ni BP Sara. Oh. Ngayon, hindi nila kaya. Kaya pina-impeach si BP Sara. Nakakaasar din eh. Okay? Bagamat ako'y natutuwa sa isang banda, pero nakakaasar dahil nagkakaroon na malawakang problema, nagugutom ang mga Pilipino dahil dito kay Martin. Nagkakagulo tayo dahil dito. Dahil sa ambisyon niya na hindi niya kayang kunin. Hindi niya kayang kunin ng patas dahil ayaw sa kanya ng mga Pilipino, dinadaan sa pera-pera, dinadaan sa politika, dinadaan sa kung ano-ano. Ngayon naman, i-address ko tong mga ito. Itong mga sumasayaw sa gitna. Kaya gusto ko rin ma-impeach si BP Sara na magkaalaman na ngayon hindi na pwede. Hindi na po pwede ngayon yung nasa gitna ka, sumasayaw ka. Alam nyo, marami akong makakaaway dito. Dahil marami akong kaibigan na influencers. Meron akong mga kaibigan na mga politiko na nasa gitna at sumasayaw. Meron sila kanilang dahilan. Ngayon, impeachment na po ito pinag-uusapan natin. Hindi na kayo pwedeng nasa gitna. Hindi na kayo pwedeng sumayaw. Pasensyaan muna tayo sa mga kaibigan ko dyan. Yes, kaibigan ko pa rin kayo. Pero saka na tayo mag-usap. Pagkatapos ng politika dahil magkakasakitan lang tayo, magkakasamaan tayo ng loob. Kasi ang tingin ko po sa inyo, pasensya na po, duwag. Kayo mga sumasayaw sa gitna, mga duwag kayo. Duwag. Pasensya na po kung kaibigan ko kayo. Ako na po nagsasabi, derechahan. Alam mo, mas bilib pa ako kay Paduano kaysa sa inyo. Buti pa si Paduano kahit mali-mali ang ginagawa, kahit pasigaw-sigaw, kahit nababansagang komunista, binababansagang NPA, at least si Paduano, alam natin ang kulay. Hindi katulad ninyong mga influencers, kayong mga politiko na nagsasayaw sa gitna. Ngayon, dalawa lang yan. Are you for Tambaluslos? Whether you like it or not, pag hindi ka nagsalita, you are for Tambaluslos. Dahil tinatapakan na po ang karapatan natin. Tinatapakan na po. Anong nangyayari sa bansang Pilipinas? It's because of Tambaluslos at dahil duwag yung pinsan nitong mama na ito. Duwag si Marcos. Duwag yung mag-amang yan. Yung po totoo dyan. Oh. Diretsahan na po tayo. Sabi ko nga, kung ikukulong, dahil sa libel, bahala po kayo. Pero ito'y laban na ngayon. Hindi ka na pwedeng gumitna dito. Kami ay nasa likod ni BP Sara. It's not because we like Duterte. Pero hindi na tayo dapat papayag na tarantaduhin ng mga abusado na ayaw nang bumaba sa kanilang posisyon. Itapon nyo na po yung mga nakagitna. Labas ng pahayag. Mahirap mag-react kung hindi natin nababasa kung ano yung official statement nila. Baka masobrahan o magkulang yung reaction. So kailangan natin attend. Ang mga kababayan naman ni Inday Sara sa Davao, hindi nagustuhan ang bumungad sa kanilang balita. Naguol gani ko ma'am no. Nalungkot talaga ako. Hindi ako makapaniwala lalo't wala namang kasalanan si Inday Sara.